Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 28, 2025 and our topic is all about pinalo ba talaga ni Moises si Jesus? So our concepts all about Jesus, the rock. So si Jesus po ang bato na binabanggit sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4 na nagpapakita na siya ay kasama ng Israel sa ilang at siya ang pinanggagalingan ng buhay at pagpapala. So, hindi literal na si Jesus ang pinalo ni Moises dahil ang bato ay larawan which is simbolo ni Kristo na nagbibigay buhay na tubig. So, ang babala ni Pablo ang espiritual na pribilehiyo ay hindi lisensya para magkasala dahil ang tunay na umiinom ay kay Kristo ay tumatalikod sa kasalanan at namumuhay sa pagsunod sa Kanya. So, our Bible readings for today is all about 1 Corinthians chapter 1, verse 10, chapter 10, verse 4, ASND version. Uminom silang lahat sa isang espiritual na inumin sapagkat uminom sila sa espiritual na batong sumusunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. First teaching, Jesus is the rock. So, si Jesus po ang matibay at hindi nagbabagong sandigan ng ating buhay dahil siya ang pinanggagalingan ng kaligtasan at lakas ng kanyang bayan noon at ngayon. So, kapag siya ang pundasyon, hindi guguho ang pananampalataya. Second, Jesus provides the river of life. So, mula kay Kristo, nanggagaling ang buhay na nagbibigay kasiyahan sa ating kaluluwa. So, hindi kayang punuin ng mundo ang uhaw na espiritual. So, tanging si Jesus ang nagbibigay ng tunay na buhay. And last is Jesus calls us to faithful obedience. So, ang biyaya at pagpapala ay paanyaya sa pagsunod, hindi sa pag-abuso. So, ang pakikipag-ugnayan kay Kristo ay nagbubunga ng banal na pamumuhay dahil ang tunay na pananampalataya ay makikita sa tapat na pagsunod. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is do not live a double life. So, hindi pwedeng Kristyano sa salita pero tali sa kasalanan sa gawa. So, piliin natin yung integridad sa lahat ng oras dahil ang buhay na tapat kay Kristo ay malinaw at buo. Second, do not wait until it is too late. So, wag ipaglaban ang pagsisi at pagbabago dahil ang babala ng Diyos ay para iligtas, hindi para takutin. Ngayon ang tamang panahon para tumalikod tayo sa kasalanan. And last is do not be an arrogant Christian. So, ang kaalaman at pribilehiyo ay hindi sukatan ng kabanalan dahil ang mapagkumbabang puso ang kinakalugdan ng Diyos. So dapat tayong lumakad sa biyaya na may takot at paggalang sa Panginoon. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what bad habits or sinful behaviors need to stop right now and should not be carried over into next year. So, for me, mahalaga na suriin natin ang ating buhay at tukuyin yung mga ugaling sumisira sa ating relasyon kay Kristo. So, syempre, isa na dun yung mga kasalanan natin, yung mga maling bisyo natin, o yung doble pamumuhay natin. So, pinapaalala ng devotion na ito na ang spiritual na pagpapala ay hindi pahintulot para magkasala, kundi paanyaya sa pagbabago. Ngayon ang tamang panahon para putulin natin ang mga ugaling ito at magsimula ng bagong taon na may tapat na pagsunod kay Kristo, ang ating bato at pinanggagalingan ng buhay. So, let's pray po. Lord God, Ikaw po ang aming bato at bukal ng buhay. Tuwarin po kami sa aming mga kasalanan at sa mga pagkakataong inaabuso namin ang iyong biyaya. Lord God, bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba at lakas na tumatalikod sa masamang ugali upang mamuhay kami sa tapat na pagsunod sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.